Mas nga po ako. Ibig sabihin, hindi ko po kaya makabili ng mga ganito. Ah, pasensya na. Oo nga pala. Pero sige, kumain ka lang. Kung gusto mo, order pa ako. Busog na busog ang batang si Baste ng mga sandaling yon. Matapos nilang kumain, binigyan pa siya ng 200 piso ni Tommy. Kung si Basti lang ang masusunod, hindi na niya yun tatanggapin. Marunong din naman kasing mahiya ang bata. Ang kaso nga lang, naalala niya ang kanyang tiyuhin dahil tsak na malalagot na naman siya kapag umuwi siyang walang dalang pera. Naku, maraming salamat po, Teacher Tommy. Napakabuti niyo pong tao. Sana marami pa po kayong matulungan na gaya ko, no? Ano ka ba? Wala yung Baste. Basta kapag kailangan mo ko, dito ka lang pumunta ha. Abangan mo na lang ako sa parehong oras. O kaya pwede ka nga rin tumira sa bahay. Ako lang naman mag-isa ron. Ay, hindi po pwede. Basta po, maraming salamat po talaga. Kumuhay na ang bata habang naglalakad palayo. Nang may mapadaan na tricycle ay agad na rin itong sumakay. Naisalba ni Baste ang gabing yon sa tulong ng kanyang dating guro. May naibigay siyang pera kay Mang Erning. Hindi naman mawala-wala ang ngiti sa mukha ng sugarol na tiyuhin. Bah, ayos ka rin pala ano? Sa unang beses, 200 piso kagad. Akala ko pati sa ganito tatanga-tanga ka pa rin eh. Hoy, gawin mo ito palagi ha, para matuwa naman ako sa'yo. Tiyo, pwede po ba akong bumawas ng 50 dyan? Abay, sira ulo ka ba? Malamang hindi. Ibang pupusoy ko to, babawasan mo pa. Ako naman po nanlimos po niyan, Tiyo eh. Ba't sinusumbatan mo ba ako? Lumapit ang matandang lalaki at piningot ang tenga ng bata. Padabog nitong tinulak sa upuan si Baste at saka nagmura. Hoy, tigilan mo ako, visit ka ha. Good mood ako ngayon, wag mo sirain. Agad na ring lumabas ng bahay si Mang Erning. Natulala na lamang sa gilid ng bata. Nagsisisi siya na binigay niya ang lahat ng perang tinanggap niya kay Mang Tommy. Kaya naman, tinatak na niya sa isipan niya na sa susunod, babawasan na niya ang pera bago niya ito ibigay sa matandang lalaki. Oh, bakit kasi ayaw mo lang sumama sa akin? Eh kasi naman, ayaw mo pang sumama sa akin. Bagyang nagulat si Baste nang marinig ang malaking boses na yon sa labas ng bintana. Napatayo ang bata at saka napahawak sa dibdib. Ginulat mo naman ako, Kuya Waldo. Wala ka na mapapala rito kay Tiyo Erning. Sasaktan ka lang yan lagi. Ino mo ko, mula nang lumaban ako sa kanya at umalis ako dito. Aba, naging matino buhay ko. Malalagot kasi ako kapag sinunod ko yung sinasabi mo eh. Eh, nalalagot ka rin naman kahit si Tiyo ang sundin mo eh. Anong pagkakaiba nun? Basta, natatakot ako. Baka kung anong gawin niya sa akin. Ganyan din ang nararamdaman ko nung nandito pa ako sa kanya. Pero nung malaman kong kaya ko palang tumakas dito, gumaan ang pakiramdam ko eh. Sumama ka lang sa akin, sa grupo namin. Hindi ka masasaktan. Marami pa kaming pagkain. Ano bang grupo yan, Kuya Waldo? Baka mamaya masasamang grupo yan eh. Anong masasama? Hindi kami masasama, no? Sa katunayan, kami pa nga magiging tagapagligtas ng baryo natin kapag nagkataon eh. Ha? Tagapagligtas? Alam mo ba kung bakit? Kasi ang grupo ang lalaban sa mga masasamang elemento gaya na lang ng aswang. Ang sabi kasi sa amin ng lola ng isa naming kasama, totoo mga aswang at nalalapit na raw ang pagbabalik nila. Kaya naman, gumawa na kami ng grupo. Ang samahan na pupuksa sa masasamang elemento ng mundo. Halika na, sumama ka na sa amin. Akong bahala sa'yo. May nakita na ba kayong aswang, Kuya? Ha? Eh, wala pa. Saka na po ako sasali kapag napatunayan na pong totoo ang mga aswang. Totoo nga mga aswang. Ang kulit mo. Basta, totoo. Kapag po ba sinabi kong
totoong may kotseng lumilipad, maniniwala ka po ba? Malamang hindi. Wala naman ako nakikita ang ganun eh. Yun po ang dahilan kung bakit hindi po ako agad maniniwala. Aba, matalino kang bata ka ha. Pwede ka talaga sabin eh. Kuya Waldo, may pera ka dyan? Pwede ba ako makautang? Pambira, kabata-bata mo pa. Paano mo naman ako babayaran? Nanlilimos po ako sa bayan. Babayaran na lang kita kapag nakarami ako. Ano? Nanlilimos ka? Pinagagawa sa akin yun ni Tiyo eh. May siraulo pala talaga yung tiyo mo eh no? Nung ako naman, hindi ko naman yung ginagawa. Ano, papautangin mo ba ako o hindi? Eh, may 50 pa ako dito. Ibibili ko ng pagkain. Huwag ka rito sa bahay kakain, baka makita ka pa ng tiyo nating tarantado. Masama ang kalooban ni Baste sa mga sandaling yon. Kahit na papaano ay gumaan ang pakiramdam niya dahil mabuti rin sa kanya si Waldo. Ang lalaking si Waldo ay dati ring utusan ni Mang Erning. Pero matagal na itong nakaalis. Kaya naman ganito na lang ang pag-aalala ni Waldo sa bata, kaya lagi niyang dinadalaw si Baste. Ganun pa man, wala pa rin itong kakayahan na makuha si Baste sa pangangalaga ni Mang Erning. Nang mamatay kasi ang mga magulang ni Baste, si Mang Erning na ang nakasulat na guardian ng bata. Palihim na lumabas ng bahay ang bata. Malayo pa ang bilihan ng kanin at ulam, kaya nilakad niya yon hanggang dulo. Wala nang gaanong tao sa parting yon kapag gabi. Makikita na lang ng tao ay nasa loob ng bahay o kaya naman ng tindahan. Agad siyang kumain nang makita na ang karinderya. Pero hindi pa man siya natatapos, isang malaking kamay na ang dumakma sa maliit niyang balikat. Paglingon niya, galit na galit ang mukha ni Mang Erning. Mukhang talo na naman yun sa sugal at siya ang pagbubuntunan. Lagya ka! 200 lang binigay mo sa akin tapos kakain ka rito? Mami ka nga! Hindi lahat binigay mo na! Kumupit ka na! Napapatingin na lang sa kanila ang ibang nasa karinderya. Pero wala ni isa sa mga yon ang nagtangkang umawat. Kilala kasi nila si Mang Erning bilang isang siraulo at basagulero. Hindi ko naman po ito kinupit eh. Binigay po sa akin to ni Kuya Waldo. Walang kwentang taong yon. Kaya paano kanya mabibigyan ng pera? Siraulo ka ba? Ako ba talagang lokohin mo? Halika! Hinawakan na siya ni Mang Erning sa kwelyo at kinaladkad. Dinala siya nito sa bahay. Muli, naranasan na naman ni Baste ang masaklap na parte ng kanyang buhay. Nabugbog na naman siya na matanda. Habang binubugbog siya, merong tumawag kay Mang Erning. Sandaling natigil ang pananakit dahil may kinausap sa bakuran nila ang kanyang tiyuhin. Sinamantala na niya ang pagkakataon. Nakita niya ang bintana na patungo sa gilid ng bahay nila. Habang nakikipag-usap pa si Mang Erning, wala siyang sinayang na pagkakataon. Tumalon na agad siya sa bintana. Iika-ika siyang tumakbo. Pinasok niya ang halamanan at nakarating siya sa masukal na kagubatan. Tila sumasabay din ang panahon sa kanyang pag-iyak sa mga sandaling yon. Bumuhos ang malakas na ulan. Pero tila hinugasan lang ng kalikasan ang nakakaawang katawan ng bata. Dahil 5 minuto lang ay tumigil na rin yun. Malakas na hangin na lamang ang namamayani sa kagubatan. Isko, kung talagang nakikita mo po ako, nagmamakaawa po ko sa inyo. Kunin niyo na po ako. Hindi ko na po kaya eh. Makailang ulit pang natutumba sa putikan ng bata. Pero hindi niya alam kung bakit pinipili pa rin niyang bumangon. Maya-maya pa, napatigil siya sa paglalakad nang biglang makarinig siya ng malalakas na boses. Ano ka ngayon, Mang Dodong? Sinabi ko naman sa iyo eh. Wag na wag mong kakantin ng nanay ko. Kasi kayang-kaya kitang patayin ngayon. Hinanap ni Baste kung saan nagmumula ang tinig na yon. Nakita na lamang niya ang grupo ng kalalakihan.
May dala-dala mga flashlight ang mga yon na tinututok naman sa mukha na matandang nakagapos sa puno. Kinabahan ng bata. Pakiramdam niya, makakasaksi siya ng isang krimen. Kita niya kasing may mga hawak na mahahabang patalim ang mga lalaki. Tudasin na yan! Nang makapagpahinga na siya! Tatagay na sana ng isang lalaki matanda, pero bigla na lamang yung umangil. Sa isang iglap, nakawala sa pagkakatali ang bihag nila. Malakas ito kaya nagawa nitong habultin ng isa sa mga lalaki para sakmalin. Hindi pa nakontento ang matanda. Sinakmal ulit nito ang isa pa hanggang sa isa na lamang ang natira. Wisit ka! Anong klaseng tao ka? Tinaga ng binata ang aswang pero nakailag lang ito. Hahabulin na sana na matandang aswang ang lalaking yon pero bigla na lamang sininok si Basti. Narinig siya ng aswang na agad din namang lumingon sa kanya. Dahil dito, dumaloy na ang kaba sa sistema ng bata. Sa sobrang takot, naihin na rin siya sa salawal. Hindi niya alam ang gagawin niya. Pakiramdam ng bata, yun na ang huling sandali niya sa mundo. Hindi siya makapagsalita. Hindi rin siya makagalaw. Pinagmamasdan lang niya ang marahang paglapit sa kanya ng matandang aswang. Hanggang sa bigla na lamang itong lumundag sa harapan niya. Akmang sasakbalin na siya nito, nang bigla na lamang may bumagsak na bato sa kinatatayuan nilang dalawa. Tinamaan ng aswang at nabali ang leeg nito. Gumawa naman ng malakas na impak ang pagbagsak ng batong yon sa lupa. Dahilan para maging si Baste ay maapektuhan. Pansamantalang nabingi ang bata. Umikot na rin ang paningin niya. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Pero nararamdaman niya ang kakaibang enerhiya na naglalaro sa buo niyang katawan. Bumagsak siya sa lupa. Nangisay-ngisay kaunti. Hanggang sa hindi na niya alam ang mga sumunod na nangyari. Nawala na siya ng malay. Nang magising ang batang si Baste, ay nakakaramdam siya ng pamamanhid sa kanyang buong katawan. Sinubukan niyang bumangon, pero nahihilo siya. Natumba lang siya ulit. Napatingin siya sa gilid kung saan naroon ang misteryosong bato na umuusok-usok pa. Kahit nahihirapan siyang kumilos, marahan niyang hinawakan ng bato. Nagtataka ang bata dahil hindi siya napapaso sa bato. Pero ilang sandali lang, bigla na lamang may kung anong kuryente ang dumaloy sa buo niyang katawan. Nangisay-ngisay ang bata. Tumagal yun ng halos 2 minuto. Nang maging kalmado na ang bata, muli niyang tiningnan ang bato na hawak-hawak niya. Anong nangyayari sa akin? Ano itong nararamdaman ko sa katawan ko? Pinakiramdaman ni Baste ang kanyang sarili. Nang matansya niyang kaya na niyang kumilos, marahan siyang bumangon ulit. Sa pagkakataong ito, tila ba ang gaan-gaan ng kanyang pakiramdam. Hawak-hawak niya pa rin ang bato sa palad niya. Noong mga sandaling yon, saka lamang niya napagtanto kung ano ang hawak-hawak niya. Hindi kaya ito'y parte ng bulalakaw? Bago pa may makakita sa kanya roon, nagmamadali na siyang tumakbo. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Para siyang muling nabuhayan. Para siyang isinilang uli. Nang makalabas na siya ng kalsada, nang matamaan na ng direktang liwanag ang kanyang buong katawan, mas lalong nagtaka si Baste. Nawala na ang mga galos niya sa katawan. Wala na ang mga sugat, mga bukol at pasa. Ha? Gumaling na ako kaagad? Wala na masakit sa akin? Ala, baka patay na ako. Teka, kailangan ko malaman kung patay na ba ako o hindi. Ay, ayun, si Kuya Waldo. Tama, susuntukin ko siya. Kapag tumagos ako, ibig sabihin patay na ako. Kapag hindi, ibig sabihin buhay pa ako. Nagmamadaling nilapitan ni Baste ang binatang si Waldo na abalang bumibili sa tindahan. Sinuntok niya ang binata sa puwet. Napari naman ito sa kanya. Uray!
Wisit! Ano mo ginagawa mo, Basti? Tapos kitang bigyan ng 50, ito'y susukli mo. Eh, sorry, nasaktan po kayo. Malamang! Sinuntok mo pet ko tapos magtatanong ka kung nasaktan ako. Anong gusto mo? Umungol ako sa sarap? Ibig sabihin, hindi pa ako patay. Pinagsasabi mong bata ka. Hinila ni Baste ang pinsan niyang si Waldo. Dinala niya ito sa walang